Paano ba natin palalaguin yung ating childlike faith sa ating buhay? Meron lang tayong 3 point na pag-uusapan ngayon. Na acrostic natin ay TOW. T-O-W. Yung T, trust confidently. O, open to learning. W, wonders with O. So number 1, paano natin palalaguin yung ating childlike faith? Trust confidently. Magtiwala tayo sa Diyos ng may buong kumpiyansa. Sabi sa mga Kawikaan 3:5, kayawi kang magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Ang childlike faith ay hindi yung nagtitiwala sa sariling karunungan. Kung hindi nagtitiwala sa Diyos, kailangan nating lumapit sa Diyos na merong pusong nagtitiwala at pusong umaasa sa Kanya na kagaya ng isang batang nakaasa o nakadepende sa kanyang magulang. Ang ibig sabihin, isasantabi natin yung pride. Ayoko lumapit sa Diyos kasi alam ko na ang lahat ng meron ako ngayon galing sa pagsisikap ko at talino. Ayoko lumapit sa Diyos kasi may ginagawa pa akong mali. Narealize ko na kaya ayaw lumapit ng isang tao sa Diyos ay dahil hindi siya naniniwala na mas alam ng Diyos ang tamang direksyon para sa Kanya, na kayang ayusin ng Diyos ang sitwasyon ng isang tao kung magtitiwala lamang ito sa Kanya. Kaya kaibigan, para mapalago mo sa iyong buhay ang childlike faith, ay isasantabi mo yung pagdududa. Isasantabi mo yung self-sufficiency at isusuko mo ang iyong buong buhay sa Diyos. Pero ang tanong, paano ka matututong magtiwala sa Diyos? Kailangan mo siyang makilala ng lubusan. At huwag mo sabihin, kilala mo na siya dahil tumanggap ka na sa Kanya. Maraming taon na nakalipas. Kaibigan, hindi mo kailanman makikilala ng kumpleto ang isang infinite na Diyos sa pamamagitan ng iyong finite mind. Kailangan mo palaguin ng tuloy-tuloy ang iyong pagkamangha sa Diyos. Kailangan mo palaguin ng iyong curiosity. Yung patuloy mong paghahanap sa Diyos araw-araw na inaasahan mo na meron ka pang matututunan na bago patungkol sa Kanya araw-araw. Kaya nga dahil curious ka, ay excited ka na gumising sa umaga at makipag-usap sa Kanya. Kaibigan, ito yung childlike faith. Kailan ka nanalangin at sinabi mo sa Kanya, Lord, excited po ako. Gusto pa kitang mas makilala araw-araw. Ihayag mo sa akin ang iyong sarili. Babasahin ko po ang salita mo at ipaintindi mo sa akin. Hindi po kita lubusang nakikilala. Alam ko, marami pa ako matututunan at malalaman tungkol sa iyo. Kulang ang buhay ko para makilala kita ng lubusan. Kaya gusto kitang makilala ng tuloy-tuloy araw-araw. Tulungan niyo po ako. Kaibigan, kailan ka nagkaroon ng ganong sense of curiosity sa Diyos? Na alam mo na merong mga mystery na hindi mo pa nalalaman. At gusto mo siyang makausap at makasama sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng Bible. Ganito ang ibig sabihin ng childlike faith na nakadepende sa Kanya at nagtitiwala ng buong puso. Kaya kaibigan, tignan natin yung ating sarili. Minsan ba iniisip natin na busy na ako, Lord, total D-group leader naman ako o kaya D-group member naman ako. Okay lang na paminsan-minsan na lang ako nakakapag-quiet time. Kaibigan, mahal na mahal ka ng Diyos at gusto niyang ihayag ang Kanyang sarili sa iyo. Gusto niyang makasama ka at mas ma-delight ka sa Kanya kaysa sa mga activity na ginagawa mo. Gusto niyang sa Kanya ka magkaroon ng kaligayahan, na ma-enjoy mo ang pananatili mo sa Kanyang presensya, na ituturing mo itong pinakamahalaga sa iyong buhay at hindi ang kung ano pa man ang gagawin mo. Bakit? Dahil sa Kanya ka nakaasa. Sa Kanya manggagaling ang gagawin mo sa araw na iyon. Sa Kanya manggagaling ang power. Sa Kanya manggagaling ang provision. Sa Kanya manggagaling ang kakayanan mong magmahal nang walang kondisyon. Sa Kanya manggagaling ang lakas na kailangan mo para mapagtagumpayan mo ang panibagong challenges ng buhay at marami pang iba. Kaibigan, ganito ang isang bata na lahat ng pangangailangan niya ay inaasa niya sa kanyang magulang. Ganun ang childlike faith na inaasahan ng Diyos sa iyo. Hindi ka mag-overthink, hindi ka mag-overanalyze ng mga sitwasyon. Kung hindi, isisimplify mo ang iyong faith.
Father God, ito po yung problema ko. Pero nagtitiwala po ako sa inyo. Masakit po ito pero ito po yung aking panalangin. Salamat po sapagkat alam ko na sasagutin niyo po ako. Nakakalungkot kasi ang problema ay habang tumatanda tayo ay may tendency na i-complicate natin ang mga bagay-bagay. Pero sinasabi ng Diyos sa atin na relax, tandaan mo lang itong 4 na bagay. Mahal kita, nagsasabi ako ng totoo, gagawin ko ang tama, at tutuparin ko ang aking pangako sa iyo. Simple lang, paniwalaan mo lang yung 4 na ito, kaibigan, at matututunan mo ang childlike faith. Si David ay isang 2 years old na bata. Siya ay mayroong leukemia at dinala siya ng kanyang nanay sa Massachusetts General Hospital sa Boston para magamot ni Dr. Truman, na espesyalista sa paggamot ng cancer sa dugo. At sabi ni Truman na ang chance ng bata ay 50-50. Pero ganun pa man ay pinagpatuloy pa din nila ang gamutan. At isang araw nung 3 years old na si David ay dinala ng kanyang nanay yung anak niya kay Dr. Truman para magkaroon ng spinal tap. At ipinaliwanag niya sa kanyang anak na yung gagawing procedure ay sobrang painful nito. Sabi niya, magtiwala ka lang kay Dr. Truman. Mahal ka niya. Masakit man yung gagawin niya pero para yun sa ikabubuti mo. Halos 3 nurse ang humawak kay David para mapigilan ito. At talagang sumigaw siya at umiyak na sobra dahil sa sakit ng procedure na ginawa sa kanyang spine. At nung natapos na ay pawis na pawis siya at punong-puno ng luha na tumingin sa doktor. Sabi niya, salamat po Dr. Truman sa pain na naranasan ko. Kaibigan, ganito yung childlike faith. Nagtitiwala ka na sa kahit anong pinagdadaanan mo, nagtitiwala ka na sa kahit anong pain, ay meron itong purpose. At hindi nagsisinungaling ang Diyos na aayusin niya ang mga bagay para sa ikabubuti mo. Ito ang ibig sabihin ng trusting confidently. Now, ano-ano ba ang characteristics ng isang nagtitiwala sa Diyos na may kumpiyansa? Una, being dependent on God. Sabi sa Mateo 6:31-33, kaya nga huwag kayong mabalisa at inyong sasabihin, anong aming kakainin, anong aming iinumin, at anong aming daramtin. Ang mga bagay na ito ay mahigpit na hinahangad ng mga hentil. Alam ng inyong Ama na nasa langit na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit, hanapin muna ninyo ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ang sabi dito ay huwag kang mabalisa na baka kapusin ka ng kakainin, kapusin ka ng iinumin, o mawawalan ka ng susuotin, o kung anuman ang pangangailangan mo. Ang sabi ng Panginoong Hesus, yung mga hentil, yung mga hindi naniniwala sa Diyos, yan yung mga inaalala nila. Ito yung mga inuuna nila. Ito yung mga priority nila. Pero ikaw, hindi mo kailangang i-prioritize itong mga bagay na ito. Oo, kailangan mo magtrabaho. Pero hindi mo kailangan mag-alala at ubusin ng oras mo dyan. At hindi ka na magkakaroon ng time na hanapin ng Diyos. Bakit? Kasi kung hahanapin mo muna ang paghahari ng Diyos at ang kanyang katuwiran, uunahin mo siya sa buhay mo, ay makakasigurado ka na ibibigay ng Diyos ang lahat ng pangailangan mo. Baligtad kasi ito. Ito yung priority ng mga hentil. Sa kakahanap nila ng kanilang buhay, lalo sila mawawalan nito. Pero ikaw, sa kakahanap mo sa Diyos, sa pagdepende mo sa Diyos, sa pagbibigay ng iyong sarili sa Diyos, sa pagtitiwala sa Kanya na Siya ang magbibigay ng pangangailangan mo, ay lalo ka magkakaroon ng meaningful na buhay. Kaya ito yung tanong, kaibigan, imaginein mo, ang maraming taon na lumipas simula noong nakilala mo ang Panginoong Hesus. Sumablay na ba siya sa pagbigay ng pagkain para sa iyo? Sumablay na ba siya nung kailangan mo bayaran ng iyong bills? Sumablay na ba siya nung hirap na hirap ka dahil meron ka ng karamdaman at humiling ka ng kagalingan sa Kanya? Sumablay ba siya nung ikaw ay lugmok sa kasalanan? Di ba hindi? Siya ay namatay para sa iyo, para malaman mo kung gaano Kanya kamahal. Naranasan mo na ba na biglang may dumating sa iyong blessing na hindi mo inaasahan? Kaya nga kung naranasan mo na ang katapatan ng Diyos sa buhay mo, ay hindi mo kailangan mag-alala. Kung hindi matuto ka magdepende sa Kanya.